Sa kwentong ito, makikita natin ang isang bumbero na pinahihirapan ng mga desisyong hindi niya nagawa. Pero ang mas nakakakilabot ay ang bangungot na bumabalik sa kanya gabi-gabi na tila may mensahe mula sa nakaraan. Sa kanyang paglalakbay, makakasalubong niya ang isang batang babae na may sunog na balat at nakangiti na nagdadala ng misteryo at takot. Ano ang mangyayari kapag nagkatotoo ang kanyang mga bangungot? Samahan niyo ako at alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga takot. Hindi ako pinahihirapan ng mga desisyong nagawa ko. Ang nagpapahirap sa akin ay yung mga desisyong hindi ko nagawa. Ako nga pala si Owel, 36 years old, isang bumbero. May asawa at 2 anak. Ang asawa ko ay si Edna, 34 years old, isang guro. Yung panganay namin ay si Rochelle, 15 years old. Yung bunso naman namin ay si Ken Jr., 5 years old. Bakit ko ba ibinabahagi itong kwento ko? Kasi gusto kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat para magdesisyon. 26 years ko nang naranasan itong bangungot na ito. Paulit-ulit, gabi-gabi. Nagsimula ito nung 10 years old pa lang ako. Galing kami noon sa isang malaking mall, namamasyal kami ni Papa. Doon kami sumakay ng jeep, tapos pagbaba namin may nakita akong batang babae. Nakaputi siya pero sunog yung damit niya, sunog din yung buhok niya. Yung balat niya na parang matutuklap na. Nakangiti siya sa akin nung kumindat ako na wala na siya. Nung sinabi ko kay Mama yung nakita ko, sabi niya sa akin, normal lang daw na makakita ako ng mga multo. Dahil galing daw kami sa angkan ng mga manghuhula. Yung lola niya raw ay isang sikat na manghuhula sa probinsya nila. Nung malaman ko yon, akala ko ay makakakita ako ng mga multo at iba pang kababalagan. Sa bangungot ko, lagi akong bumbero na nagre-respond sa isang sunog sa isang squatter area. May batang babae na nasa loob ng bahay na nasusunog. Sinusubukan ko siyang iligtas, pero hindi ko magawa. Lagi na lang kaming nilalamon ng apoy. Doon ako magigising, pawis na pawis at takot na takot. Ngayon, 26 years na ang nakalipas nung una kong naranasan yung bangungot na yon. At ngayon ko lang nalaman kung bakit ko yun naranasan. Nung araw na yon, may tumawag sa headquarters namin. May sunog daw sa isang squatter area. Nung marinig ko yung address, alam ko na kung saan yon. Yun yung lugar na nasa bangungot ko. Natakot ako. Hindi ko alam kung sasama ba ako sa mga kasama ko o hindi. Pero naisip ko, paano kung ito na yung pagkakataon para maitama ko yung bangungot na yon? Sumama ako. Nung makarating kami sa lugar, nakita ko yung bahay na nasa bangungot ko. Nasusunog nga ito. Nung marinig ko yung boses ng batang babae na humihingi ng tulong, hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok ako sa loob ng bahay. Sa gitna ng apoy at makapal na usok, nakita ko yung batang babae. Nakaputi siya pero sunog yung damit niya. Sunog din yung buhok niya. Yung balat niya ay parang matutuklap na. Nakangiti siya sa akin. Sinubukan ko siyang iligtas. Nung makalabas kami sa bahay, hindi ko na nakita yung batang babae. Pero alam ko na ligtas siya. Dahil hanggang ngayon, hindi ko na naranasan ulit yung bangungot na yon. Sa kwentong ito, natutunan ni Owel na ang mga desisyong hindi natin nagagawa ay may malalim na epekto sa ating buhay. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na ituwid ang kanyang nakaraan. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang mga ngiti ng mga bata ay nagdadala ng mga lihim na takot. Hanggang sa muli,